Ang langgam at ang supladong ibon. Noong unang panahon ay hindi magkakabati ang lahat ng hayop. Magkakaaway ang mga hayop na naninirahan sa lupa, sa tubig at sa ere. Si ibon ay mapagmataas at suplado. Hindi nyo kayang gawin ang nagagawa ko, ang sabi niya. Nararating ko ang lahat ng lugar. Naiinis sa kanya si langgam. Sobrang yabang ni ibon, kung di pa natin alam na marami ang napapahamak sa kanila dahil sa kakayahan nilang lumipad. Oo nga, sang-ayan naman ni Bubuyog. Nagpatuloy ang ikot ng kanilang buhay. Kung maraming humahanga kay ibon dahil nakakalipad siya, ay marami rin ang humahanga kay langgam dahil sa kasipagan naman nito. Tularan nyo si langgam, masipag, hindi na kailangang utusan para tumulong sa magulang. Pangaral ni Inang Ibon sa mga anak. Nagpapasikat lang si langgam, masyado kasing maliit kaya hindi mapansin, ang wika ni Ibon. Inggit siya sa akin dahil ako ay nakakalipad. Nakaisip ng kalokohan si Ibon. Hinintay niyang may buhat na pagkain si langgam nang bigla siyang bumaba sa harap nito. Nagulat si langgam. Natapon ang buhat na pagkain, tawa ng tawa si Ibon. Lingid kay ibon ay isang mga ngaso ang matagal nang nagmamasid sa kanya. Pinuntirya siya nito habang nakadapo sa puno at nagtatawa kay langgam. Nadaplisan ng palaso si ibon. Bumagsak siya sa lupa. Saklolo, sigaw niya. Nagulat siya nang makita kung sino ang unang dumating para siya ay tulungan. Huwag kang malikot, ang sabi ni langgam. Mabisa raw ang gamot ang nadahon na ito. Inalagaan ni langgam si ibon hanggang sa gumaling. Hiyang-hiya si ibon. Hinamak niya si langgam pero sa oras ng kagapitan ay ito ang tumulong sa kanya. Patawad sa kagaspangan ng ugali ko langgam, sabi niya. Naging magkaibigan sila mula noon. At minsan si ibon naman ang nakapagligtas kay langgam nang mahulog ito sa tubig. Dinalhan niya ito ng dahon para hindi ito malunod.